desisyon siya makialam sa usapin ng kanilang pamilya. Lubos na ikinagalit ito ng pangalawang kapatid. Pinagsabihan niya ang kuya na turuan ng leksyon ng kanyang ampon. Kung hindi nito irespetuhin ang nakatatanda at patuloy na aakmi ng ate, palalayasin niya ang ampon sa pamilya. Nagmamadaling sumigaw ang bodyguard sa labas. Mukhang hindi na magtatagal ang matanda. Agad silang pumunta sa silid ng kasyete. Ngunit walang pakialam ang panganay sa kalagayan ng matanda. Inalatanan kanya ang babae na siya ang dahilan ng pagtitingalo nito. Nang mapagpunta sa bahay ng pa siyang pigilan ng panganay, pero pinatigil siya agad ng ikalawang hindi. Nakita ang buhok ng bata at naglalabas ng sitong liwanag. Dahan-dahang humakbo sa impilang nagising ang matanda kung kanyang mga karamdaman. Agad siyang nakaramdam ng sigla. Alam ng matanda na ang kanyang apo ang nagligtas. Pinagmamayan siya ng pamilyang siyang sa mga nakaraang taon. Para bumawi, tinanong ng lolo ang is. Nagmamadaling sinabi ng ina na huwag kang magtatangi. Nag-uusap pa rin ni Duno. Bakit ka sumasabat? Sabi ng panganay, binibigyan daw nila ang bata ng 50,000 buwan-buwan para sa gastusin. Ngayon, bumalik siya na nakasuot ng basahan. Siguradong nagpapaawa lang siya. Sumang-ayon din ang pangalawang kapatid na naghahanap lang siya ng awa at huwag magpalinlang sa kanya. Nagpapaawa lang ba siya o talagang nagugutom? Hindi ba't malalaman natin kung tatanungin natin siya? Agad sinabi ni Mark Mercer sa katotohanan na sa loob ng maraming taon ay hindi talaga sila nagbigay ng kahit isang sentimo sa babae. Nang marinig ito, agad na nagalit ang matandang lalaki. Agad niyang inalis ang posisyon ng panganay bilang acting head ng pamilya siyang. Natakot ang panganay at agad na humingi ng tawad. Sinabi niyang handa siyang kunin ng babae at bayaran ito ng maayos. Napagtanto rin ng ina ang pagiging seryoso ng sitwasyon. Pinapansin niya ang babae sa kanyang grandmother. Ngunit sa pagtingin sa pamilyang walang ini, agad na tumanggi ang babae. Tumon para tanungin ang kanyang hinuli kung pwede ba siyang maging tatay niya. Huwag kang mag-alala, Yudu. Mula ngayon, kasama mo ang iyong tatay. Walang sino ang makaapi sa iyo. Ngunit sa pusong ito, nagalit ang babae. Siya niya ang hinuling na bulaga at kilay sa loob ng maraming taon. Paano na mapapalaki ang bata nang marinig ito? Agad na ibinigay ng matandang lalaki ang sangay ng kumpanya sa babae. Kahit na nagmamadali ang panganay, wala rin siyang magawa dahil ang bigyan ng leksyon ng hinuling sa subas sa bukas. Ngunit hindi niya alam na may kakayanan ng babae na makita ang lahat. Kinabukasan, dumating ang pamilya sa lugar ng subas. At ang unang item na isusubasta ay isang korona na may punang ulit. Ang panganay sa 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon. Agad pinigilan ng batang babae si Tito at sinabing ayaw nito. Sa huli, napanalo na ng panganay ang kayamanan. Ang mga sumunod na exhibit ay puro maitim, kapansin ng dalaga. Sinabihan niya ang kanyang hinuling na huwag na mag-tis. Akala ng panganay ay hindi na kayang bilhin. Pagkakita niya ang pangalawa, sinabi sa yaman nito ay kanyang kasloob na itong makipagkumpetensya sa kanya. Ang ampon na anak sa kanyang ama na gusto rin niya ang tangguli. Sa sandaling iyon, itinaas ng babae ang kanyang paddle at sumigaw ng 10,000. Ang tanuki ay nagkakahalaga ng 10,000 para inisin ang kanyang nakababatang kapatid. Direktang nagalok ang nakatatandang kapatid ng 30,000. Dahil alam na nito ang iritasyon ng kanyang nakababatang kapatid. Sa huli, napunta pa rin sa kamay ng panganay na kapatid ang exhibit na ito. Ngunit ang pamilya ng panganay na kapatid ay walang maalam-alam. Akala nila, ang dalawang mata ng pusa ay. Kaya pagkatapos tanggalin ang dalawang mata, direkta nilang itinapon ng pusa sa lupa. Agad na lumapit ang babae at hinulog ito. Tinanong niya ang kanyang hinuling kung pwede niyang bilhin ang pasang ito. Agad na pinuksan ng panganay ang pangalawa. Sinabing tulad niya, mahilig din ang babae sa mga basura na ayaw na niya. Pagkatapos, buong puso niya ibinigay ang pusa sa babae. Ngunit ayaw ng babae na magkaroon ng utang sa libre. Kaya inilabas niya ang kanyang tanging ₱1 at binili ang pusa. Sa pusong ito, inihayag ng host na dumating na ang huling bahagi ng pagtatasan ng kayamanan. Inanyayaan din niya si Master Zhang, na kilala sa mundo ng pagtatasan ng kayamanan, sa lugar. Agad na nakita ni Master Zhang na lahat ng binili ng panganay ay peke. Ang mga matagal na napundong na iyon ang may kaunting nalaga. Ito, tinawag ng batang babae si Master Zhang at sinabing nakakita siya ng batong naglalabas ng berdeng liwanag sa loob ng katawan ng Rapunto. Pamunot siya ng boss sa tabi. Akala mo naman ay makakakuha ka ng grade sa isang decoros item lang. Pagtingin ni Master Zhang, sinabi rin na ordinaryong bato lang ang nasa loob nito. Ikinalumbakan niya ang kanyang reputasyon na hindi siya nagkakamali. Humarap ang bala sa kanyang hinuling at sinabi ng Rapunto na ito ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Pagkarinig nito, nagtawanan ng lahat. Nagbabala pa ang boss na dapat siyang mag-ingat sa kanyang desisyon. Ngayon ay para sa pagsubok ng paningin. Kung wala siyang makita,